sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, ang oras 8 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao at ang makakasama nyo sa isa na namang edisyon ng Break Time sa DZRH. Ako po si Thea Petro Corpuz. Ito po si Ray Sibayas, ang alam po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At narito na ang ating mga headlines ngayong Thank God It's Friday! Yun! October 18, bagong sweldo nung Tuesday. Meron pa kaya natira para pang walwal ngayong weekend? Na. Wala na. May pambayad na. Galing sa puso ni Jackie, wala na po, sabi niya. Pero ito na nga at meron na namang nakaumang na rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Oo, kala ko, kinabahan ako. Samantala, VP Sara Duterte may restback sa political attacks. Handa raw hukayin ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Bakit naman? Malacanang walang comment sa bagong patutsada ni Vice President Sara Duterte. PNP-CIDG pinaplansya na ang kasong obstruction of justice sa mga kumanlong kay Pastor Kibuloy. Moto proprio investigation sa war on drugs hindi ipahawak kay Senator Bato de la Rosa ayon nga kay Senate President Escudero. NCRB at MMDA todo paganda na sa undas, higit 11,000 pulis at mga traffic enforcer ikakalat malapit sa mga libingan. American National kinidnap ng 4 na armadong kalalakihan sa loob ng bahay sa Zamboanga del Norte. 19 na taong gulang na kolehiyala, abay biglang tumalon. Babae pala yun. Oo, mula sa MRT EDSA. Ay, sus-apo, patay. Naku, piman. Mga Pilipinong dumanas ng involuntary hunger dumami sa nakalipas na 3 buwan ayon yan sa SWS survey. Isa namang low pressure area sa labas po ng Philippine Area of Responsibility o PAR ng Pilipinas. Bantay sarado ho ng Pag-asa. Samantala, namumuro ang hanggang pisong rollback sa susunod na linggo ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau. Posibleng maglaro sa 50 sentimo hanggang 75 centavos ang tapyas presyo sa kada litro ng gasolina. Habang piso hanggang piso punto 15 sentimos naman sa kada litro ng diesel at 70 sentimo hanggang piso sa kada litro ng kerosene. Itutulak umano ito ng humuhupang tensyon sa gitnang silangan at posibleng sobrang supply ng krudo sa entrada ng susunod na taon. Ang namumurong rollback sa susunod na linggo ay matapos ang halos 3 pisong taas presyo na ipinatupad nitong Martes. So, tiis ka muna. Salamat, nakabawi. Kinailangan kong magpakargay. Habang naka-i. Hindi enough eh. Hindi na. Kinailangan lumagpas na, sumasagad na. Oo, lumampas na sa hangganan. Ay, sus-apo. Hindi ko na naantay ang Tuesday. Magpakarga ka rin, 500. Oo, 300 lang. Hanggang kabilang kanto. Samantala, tumaas po ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nagsabi na nakaranas sila ng involuntary hunger sa nakalipas pong 3 buwan. Bata po sa pinakaling survey ng Social Weather Station, para sa ikatlong bahagi ng 2024, 22.9% daw po ng pamilyang Pilipino ang napaulat na nakaranas ng involuntary hunger o yung mga nakaranas ng gutom dahil daw po sa kakulangan ng makakain. Mas mataas ito ng 5.3% mula sa 17.6% na naitala noong pong Hunyo ngayong taon.
Ito rin pong pinakamataas na rate mula nang naitala ang 30.7% involuntary hunger rate sa panahon ng COVID-19 lockdowns noong September 2020. Sa naturang survey, nakapagtala ang Mindanao ng pinakamataas na hunger rate sa 30.7%, sinundan ng Visayas na 26%, Metro Manila na 21.7% at Balance Luzon na may 18.1%. Sa iba pang balita, bumanat si Vice President Sara Duterte sa mga political attack sa kanya ng mga kakampi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabihan umano ni Vice President Sara si Senator Amy Marcos noon na huhukayin niya ang libingan ng ama nito na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Ito ay kung hindi titigilan ng Vice Presidente ng mga banat ng mga kakampi ng administrasyon. Pero ayon kay Vice President Sara, hindi niya maalala kung sumagot ang senadora sa kanyang pahayag pero may mga ibang taong nakabasa sa kanilang group chat. Sa kabila nito, sinabi ni Vice President Sara na kilala niya si Senator Amy na prangka at sincere na tao. Narito ang bahagi ng pahayag ng pangalawang Pangulo. Hindi ko alam, pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy, one of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. May ibang tao. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, diba? Diretso yun magsalita. She's, I believe, a sincere person. Magugunitang pumayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mailibing ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani dahil dati itong sundalo. Bukod dito, inupakan din ng pangalawang Pangulo ang anyay patungong impyernong pamamahala ng BBM administration sa bansa. Abangan natin ang sagot. Susunod na kabanata. Malacanang. Pero wala daw no? Oh. Mamaya baka may report si Miss Let. Baka this time meron na. Samantala, hindi raw nakapagtataka na gumastos ng milyones ang gobyerno araw-araw. Ito bang sagot ni Vice President Sara Duterte sa kinukwestiyon na paggastos ng Office of the Vice President sa confidential funds. Inalimbawa ni Bibi Sara nung siya ay kalimpa ng DepEd kung saan pumipirma umano sila ng bilyones sa loob ng isang araw para maglabas ng pera. Hindi nakakapagtataka sa gobyerno ng gumastos ng millions araw-araw. Kami doon sa DepEd noon, pumipirma kami billions in one day para maglabas ng pera. So hindi nakakapagtataka ang 5 million, 10 million in a day. Pirma lang yan. Tapos lalabas na yung pera, ibabayad na yan kung saan yan ibabayad. Pero ginitbo ni VP Sara Duterte na sila ay naipag-ugnayan naman sa Commission on Audit o COA kung paano ginagastos ang pondo ng Office of the Vice President. Samantala, inaprubahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang sabina ang 6 na opisyal ni Vice President Sara Duterte na hindi humaharap sa investigasyon kaugnay ng umano'y mga anomalya sa paggamit ng pondo ng DepEd. Ipinasabina ng komite sina Chief of Staff ni Vice President Sara na si Attorney Zuleika Lopez, Attorney Lemuel Ortonio, Assistant ng Office of the Vice President at Attorney Roselyn Sanchez, OVP Director for Administrative and Financial Services. Gina Acosta, OVP Special Disbursing Officer, Julieta Villa del Rey, OVP Chief Accountant, at si Edward Fajarda, dating DepEd Special Disbursing Officer na nasa OVP na ngayon.
Sa nakaraang hearing ng komite na pinamumunuan ni Manila Representative Joel Chua, naglabas na ng show cause order laban sa 6 na opisyal para ipaliwanag kung bakit hindi sila dumalo sa mga naunang imbitasyon ng komite. Iniimbestigahan ng komite ang umano'y anomalya sa paggamit ng 125 million pesos na confidential fund ng OVP noong 2022 kung saan ginastos mula December 20 hanggang December 31, 2022 o sa loob lamang ng 11 araw. Inatasan din ni Chua ang Committee Secretariat na makipag-ugnayan sa Bureau of Immigration at Department of Justice para sa pagpapalabas ng lookout bulletin order laban sa 6 na opisyal. Sa iba pang balita, inihain po ni Senador Christopher Bongo ang resolusyon na naglalayong magkaroon din ng sariling investigasyon ng Senado hinggil sa war on drugs sa panahon ng Duterte administration. Nais itong ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Senador Bato de la Rosa ang mangunguna sa naturang investigasyon. Ito po ang pagkakataon upang sagutin umano ang mga akusasyon na nagkaroon ng paglabag sa human rights at posibleng pang-aabuso sa kapangyarihan sa war on drugs noon. Wala umanong ibang layunin na mga akusasyon kundi siraan na ikinasang war on drugs noong panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag pa ni Senador Bongo, nanalo si Pangulong Duterte dahil naman sa kanyang kampanya laban sa illegal drugs. Samantala, hindi hahawakan ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Senator Bato de la Rosa ang investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, ang Senate Blue Ribbon Committee ang magsasagawa ng motu proprio investigation habang nakabakasyon ang Senado. Gayunpaman, kakausapin umano ni Senator Escudero si Senator Bato kung kailan nito gustong simulan ang hearing dahil nakabreak pa ang sesyon. Bukod kay Senator De La Rosa, naghain din ng resolusyon si Senator Bongo para imbestigahan ang war on drugs. Samantala naman, ihanda na rin po ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP ang kasong obstruction laban sa ilang individual na tumulong noon o nagkanlong kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon po kay PNP spokesperson na Police Brigadier General Dean Fajardo, bukod pa ito sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nagkanlong mismo sa kanilang leader. Partikular umanong kakasuhan ng CIDG ang mga personalidad na nagsabing wala ang pastor sa Davao City kung saan siya ay naaresto. Nang tanungin naman si Fajardo kung kasama rito si VP Sara Duterte, sinabi ng opisyal na malalaman ito sa opisyal na complaint ng CIDG. Magugunitang minsan nang nagpahayag ang pangalawang Pangulo na baka nasa langit ang nooy buganting pastor sa qualified trafficking at child and sexual abuse. Alas 4:21, wala pang utos ang korte sa Pasig City para ituloy ang paglipat kay Pastor Apollo Kibuloy sa City Jail mula sa PNP Custodial Center. Ito ay matapos tablahin ng Pasig RTC Branch 159 ang hirit ng kampo ng religious leader para ma-house o hospital arrest dahil sa umano'y kalagayang pangkalusugan nito. Kinumpirma ni Attorney Israelito Torreon, abogado ni Kibuloy, na mananatili sa Campo Crame ang kanyang kliyente. Ayon kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera, wala umano silang natanggap na order para ilipat sa Pasig City Jail ang religious leader. Nauna nang dinala sa naturang piitan ng ibang kapwa akusado ni Kibuloy na non-bailable na kaso bago humirit ng hospital arrest ang Kingdom of Jesus Christ founder, kaya nabalam ang kanyang transfer. Ayon kay Torreon, maaari naman umanong dalhin si Kibuloy sa PNP General Hospital kung kinakailangan nilang ilabas sa custodial center dahil sa kanyang hindi na ididetalyeng medical condition. Miss Thea! Yes! Standby sa iba pa nating mga balita. Pilipinas! Ibibigay pa natin ang detalye ng ating mga nagbabagang balita. 19 na taong gulang na kolehiya. Ano ba yan? Biglang tumalon mula sa MRT EDSA. Problema patay. ba yan ni ate? Anong klaseng problema kaya? At sinasabi meron pa raw siya nakausap na kaibigan bago raw niya ginawa yun? Nalulungkot ako para sa magulang ni ate. Problema daw sa pamilya.
Pamilya. Wag naman tatalon. Oo, pag-usapan ang mga bagay na hindi na pagkakaunawaan. At mga... Lalo na ngayon, papalapit na ang All Saints Day, All Souls Day. Ha? Naku, ang dami naman sinusundo ata ngayon. Gantong panahon. Wag naman, di ba? Wag naman kayo magsundo. At wag din kayo magpapasundo. Wag na kayo magpasundo. Wag nang ganyang paraan, di ba? Oo. Magpasundo na lang kayo sa Grab. Pag-usapan ng mga bagay-bagay ng mahinahon. Correct, oo. Nag-plugging pa, no? Ayan. Pero ngayon pa lang, aga-aga pala, Miss Dea, talagang naghahanda na rin itong ating mga kapulisan. Itong MMDA para nga matiyak ang kaligtasan, kaayusan sa mga libingan. Tama, dapat naman. Saka, syempre, dapat ngayon pa lang ganito kaaga, dumalo na tayo sa puntod ng ating mga mahal sa buhay. Yes! Actually, hindi lang naman All Saints at All Souls Day pwedeng dumalaw sa mga namayapa natin, di ba? Anytime pero syempre, iba rin daw kasi ang dating piyesta yan. Well, yeah, festive na naman. Pero bawal sa mga sementeryo, 'di ba? Mga bawal minom, bawal magmalakas na kwentuhan. Bawal ang music. Karaoke. Ayan. At ang mga Pilipinong dumanas di umano ng involuntary hunger, dumami sa nakalipas na 3 buwan. Involuntary hunger, ibig sabihin, nagutom kasi walang makain. 'Yon. At ito na. Low pressure area sa labas ng Pilipinas, bantay sarado ng Pag-asa. Alamin nga natin, yung bantay sarado naman, wag naman maging bagyo tatama sa atin, wag naman. Hindi pa nga tayo nakakapahinga doon sa mga magkakasunod na bagyo na humagupit sa atin. Buti nila isang bagyo medyo tumila. Oo, diba? Medyo kumalma siya. Kasi next week merong rollback. Bagyong gastos pala. Pilipinas, ang oras 24 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Ako pa rin po si Thea Pecho Carpuz. Ito po si Ray Sibayan. Sa ngalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinas, ang oras alas 4:30 ng hapon. RH Break Time. 68 days bago magpasko, batiin lang natin. Bakit? Mano po, Ninang? 68 days tayo, nagbibigay tayo ng abiso para sa ating mga ninong at nina. Sabi na sa'yo. Para makapag-ipon-ipon. Di ba? Reminder yan. At para sa mga employers na makapag-ipit-ipit. Di ba? Para nga naman yung mga empleyado hindi magipit. Yun, tama, ano? Batiin natin ng happy Sana birthday. Sana ibigay na maaga. Maaga, 24. Si Marian Gabriel de Jesus na ipinababati ngayon ng kanyang tatay na si Meds de Jesus. Happy birthday, Marian Gabriel de Jesus. Kumusta na po kayo? Bumabaha na ho ba? Nasa school pa daw siya. Nasa school pa. Yun. Pinapabati ng kanyang parents. Ayan. At para nga naman ibigay pa ang detalye ng ating mga nagbabagang balita, wala pang utos. Ayan. Ito na nga ba yun? Wala pang utos ang korte sa Pasig City para ituloy ang paglipat kay Pastor Apollo Kibuloy sa City Jail mula sa PNP Custodial Center. At pinaghandaan na nga ng Parañaque Integrated Terminal Exchange ang inaasahang dagsa ng mga pasahero para sa paggunita ng undas. Mahigit 2.4 milyong biyahero ang inaasahang bubuhos sa terminal mula October 21 hanggang November 5. Tinataya ng PITX na pinakamaraming bibiyahe sa October 30 at 31 kung saan 20% o mahigit 158,000 at 175,000 ang inaasahang pasahero. Nakikipagsanib puwersa naman ng PITX sa iba't ibang ahensya gaya ng PNP, DOTR, LTFRB at MMDA para siguruhin ang kaligtasan ng mga uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Nakatanggap na ang LTFRB ng 752 requests sa special permits para ma-accommodate ang surge ng mga pasahero sa lahat ng terminal sa Metro Manila. Kaya yung iba nag-leave na lang ahead. Yes, actually maganda yung ganyan, no? More than a week bago yung undas, naghahanda na itong mga iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Tulad nito, puspusan na pong paghahanda ng MMDA para po sa panahon ng All Saints at All Souls Day. 2 linggo, more than a week bago magkatapusan ng Oktubre, pinangunahan ng MMDA ang interagency meeting para po sa undas. Ayon po kay MMDA Chairman Attorney Don Artes,
1,200 mga tauhan daw po ang ikakalat nila para umalalay sa mga motorista. Magpapatupad din po ng no leave, no absent policy ang ahensya simula October 27 hanggang November 4. Bukod sa MMDA personnel, inasan din pong tatao sa mga sementeryo ang mga pulis at mga tauhan ng LGUs. Sa panig nga po ng NCRPO, magpapakalat sila ng higit sa 10,000 mga pulis sa iba't ibang libingan sa National Capital Region para mapanatili ang kaayusan at seguridad. Papasukin na muna natin ang mga reports mula sa Ito na, may tao reaction natin sa na. labas. Oo, meron nga ba Meron nga talagang ba? reaksyon? Meron nga ba? Yun ang tanong. Oo. Sa bagay, At kung ano man, ano ang reaksyon? oo, reaction Yun, or ha? no reaction is still a reaction. Tama ba? Ganun ba yun? And or ako, yun ang reaction ko. Pag no comment ba, reaction din yun. Oo, pag no comment ba? Mas diba? parang feeling ko pagka no comment, mas maraming ibig mas sa malalim pakahulugan. mas malalim ang reaksyon. Oo, Ganun ba? diba? Huwag na nga nating intrigahin. Alamin na lang natin. Ito pala, ang Malacanang ay deadma sa Deadma. mga tirada ni Vice President Sara. Idetalye mo nga yan, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Mr. Ray, ayaw patulan ng Malacanang ang mga patutsada ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez, walang ilalabas sa pahayag ang Office of the President hinggil sa mga banat ng Vice Presidente. Sagot ito ni Secretary Chavez nang mahingan ng reaksyon ang palasyo sa mga tirada ni VP Sara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa pamumuno nito. Kabilang dito ang pagsasalarawan na hindi marunong ang presidenteng nakaupo at nasa road to hell ngayon ang Pilipinas. Sinabi rin ito na pinagbantaan niya si Senator Amy Marcos sa kanilang group chat na kung hindi titigil ang kanilang kampo ay huhukay dito ang labi ni Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Bumuelta rin ang Vice Presidente sa deception na pahayag ng PBBM nang matanong sa saloobin nito sa sinabi ng pangalawang Pangulo na hindi sila magkaibigan. Ito si Leth. So, Ms. Leth, yes. nasa ngayon si Mr. President? Nasa Malacanang si Presidente. Nasa Pagkatapos ng Malacanang. kanyang event sa may World Trade kanina, nung sumilip siya, bumisita siya dyan sa Manila Fame 2024, ay balik palasyo si Presidente. Which reminds me, Miss Leth, si Pangulo po ba ay dadalaw sa mga labi ng yumaong former dadalaw yan. President Marcos. Kay Apo Marcos. Kailan po kaya? Walang abiso. Wala pang advance na impormasyon. Pero wala. siyempre, dadalaw yan. Maraming nakalibing din doon sa di ba, libing ng mga bayan. Maraming salamat, Miss Leth. Salamat, Miss Leth. Happy weekend. Happy weekend. Pag walang comment, wala na rin tayo may ibato eh. Paano ano bang ibabato mo doon? Wala nga. Wala tayo may tanong. Oo. Ang gusto ko tuloy parang makausap si Vice President Sara di ba? Tuto pa rin niya kaya yung paghukay-hukay na ganyan. Parang, paano? Dami yung mga nagre-react kanina eh. Ano? Kayo ang dapat ipatapon. Parang Sabi ng ating mga reactors. Hirap lang basahin. Talaga naman chill lang kayo, chill. Friday naman di ba? Nadadaan ang lahat ng bagay sa magandang at maayos na usapan. Saka nadadaan sa ngiti at hindi ngiwi. Yan. di ba? Paano magsama ang ngiti at ngiwi? What ganyan? Paano yun? Ayoko na nga. Samantala, Senadora Risa Ontiveros hindi excited magtanong kay dating Pangulong Duterte kahit tumarap sa Senate investigation sa war on drugs. Bakit hindi siya excited? Ating alamin sa report, the RH28, Lakay, Raymond at Paas. Lakay, Raymond. At Mr. Yay, pinaubayan namin sa Senador Risa Ontiveros sa kanyang mga kasamahang senador kung kanilang imbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte para humarap sa pagdinig ng Senado hinggil sa war on drugs. Para sa kanya, hindi siya excited magtanong sa dating Pangulo dahil siyang mukha ng madugong war on drugs. Sinabi ni Ontiveros na kung tatanungin man niya si Duterte ay para na lang ito sa mga libo-libong naulila at napalo dahil sa madugong kampanya laban sa iligal na droga. Hanggang ngayon ay wala pang linaw kung anong komite ang mangunguna sa investigasyon ng Senado bagamat nagpahayag ng ilang mga options si Senate President Francis Quiz Escudero na kung itutuloy ang investigasyon o gagawin ang investigasyon ngayon nakabreak ang Kongreso ay sa Senate Blue Ribbon Committee ni Senador
Pia Cayetano bilang motu proprio investigation. Samantalang kung bumalik ng sesyon sa November 4, ito ay sa Senate Committee on Justice ni Senador Aquilino Coco Pimentel III. Ito si RH20 Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond Dadpa. Samantala, banta ni Vice President Sara na ipahukay ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Desperadong may reaction hakbang sila para ma-divert ang atensyon sa mga di maipaliwanag na questionableng pondo sa Office of the Vice President. Sino nagsabi niyan? Sa kamera to. Oo, sa kamera to. Parang dito mas juicy magtanong. Idetalye mo nga ang balita, RH12. Milky Reganan. Manang Milky. Kaya at Ray, hindi pinalagpas ng mga miyembro ng Kamara ang banta ni Vice President Sara Duterte na dahil sa galit sa administrasyon, ipapahukay daw niya ang labing Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at katapon sa West Philippine Sea. Inalarawan ni na House Assistant Minority Leader Z. Alonto Adjong at One Rider Party List Representative Raj Jimenez o Gutierrez, hindi lamang daw desperada, kundi tos ang sinabi ni VP Sara na mula sa ikalawang pinakamataas leader ng bansa. Salip-an nila na magpa-presscon, sagutin na lamang daw ang direkta ang mga questionabling pondo ng kanyang tanggapan at sa Department of Education nang siya pa ang kalihim. Ayon kay Gutierrez, nang hindi matatapos ang issue ng mga questionabling pondo sa UP at DepEd, dahil umiiwas si VP Sara na ito'y sagutin at mas pinipili ang diversionary tactics. Sa panig naman ni Adjong, hindi daw tanggap sa mga Pilipino na gamitin ng isang namayapa isyu ng politika, palit na sagutin na lang na ang mga questionable pondo. Sa pinahuling hearing kahapon ng House Committee on Good Government and Public Accountability, na dagdagan na naman ang mga issue laban kay VP Sara. Pinatotohanan ng 4 na opisyal ng Armed Forces of the Philippines na ginamit ng DepEd sa ilalim ni VP Sara ang certification ng Youth Leadership Summit para i-justify ang paggamit ng confidential fund na nagkakalaga ng 15 million pesos kahit na wala namang ibinabang pondo sa kanila. Ako Pinyong Krigunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Ayun ang comment, ang dadaming comment. Di ba inaantay mo kanina yung mga comment? Lakay Ray eh. Kaya akala ko meron ka pang isusundot eh. Ang dami. Ay, ang dami na. Wala na tayong masasabi doon. Ang sama niyong dalawa? Bakit? Parang gusto niyong gulo. Hindi. Hindi naman eh. Kayo naman no. Tinatanong lang. Chill lang kayo. Siyempre, kailangan alamin natin yung mga reaksyon. Oo. Pero minsan, yung no reaction, yun yung mas nakakatulong para matigil na. Para enough is enough. Pero ako naman, personally, tayong mga Pilipino kasi, mataas ang ating respeto sa mga namayapa. Totoo din naman yan. Kaya dapat huwag natin isasama. Oo. Sino ngang representative ang nag-mention about it na dapat si Gutierrez ba? Tama ba yun, Manang Milky, yung pagkakatanda nung pagkadinig ko? Lalo na yun, mapalapit ng kapiesta ng mga patay. Oo. I remember also si Chris Aquino, when people mock yung parents niya, dun lang siya nag-react. Pero kapag kabuhay, dead ma siya. Oo. Pero kapag namayapan niya, kasi wala nang kalaban-laban yung... Totoo din naman. Diba? Totoo. Ayan. Samantala, meron na tayong update mula kay Noche Kakas. South Korea naman ay gambling lord sa kanilang bansa. Aba. Sino yan? Arestado ng Bureau of Immigration sa Parañaque City. Ayan. Ating alamin detalye sa report ni RH27 Noche Kakas. Noche. Nakaya Ray at Mr. Teya, arestado ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang isang wanted na Korean national na manoy gambling lord sa kanilang bansa. Kinilala ni BI Commissioner Joel Anthony Biado ang naaresto na si Choi Gonguk, 42 anyos. Inusasan na si Choi sa isang kilalang entertainment area sa barangay Tambo sa Parañaque. Pa-record ng tanggapan ni Commissioner Biado, 2019 pa pinaghahanap si Choi sa operasyon umano nitong illegal gambling website kung saan kapwa Koreano ang mga mananaya sa resulta ng isang sports competitions. Involved rin umano ito sa pagbebenta ng betting tickets sa online kung saan isang paglabag sa National Sports Promotion Act sa kanilang bansa.
ibok na rin umano ang Korean authorities ang passport ni Choi at considered na umano ito bilang undesirable alien na ngayon ay nakapilit sa BI's Warden Facility sa Bagong Diwa sa Taguig habang hinahanda ang kanyang deportation order. Alright, sir po. Noche! Yes. Kumusta mga kalsada ngayong Biyernes? Basa. Galing ako ng Cavite, napakaluwag sa Coastal Road. Wow, maluwag, ha? Napakaluwag Wow. hanggang sa Bay area ng Rojas Boulevard, Lacayre. Dito sa May Considering na pa rush hour na tayo, no ha? Maluwag pa. May kaluwagan pa. Maya-maya, sisikip na yan. Mukhang tama ka nga. Nung sinabi mo na wala ng budget kasi. Wala na budget kasi. Oo, so wala nang pangwalwal. So hindi na. Walang gimmick ngayong Friday na to. Tumigil na lang sa bahay. Oo. O kaya yung ipinark na lang yung sakyan sa opisina. Oo. Ano na lang. Mag-antay tayo ng rollback. Nag-commute na lang. Ano kasi yun tawag yan pecha de peligro. Namiligro agad ka kasweldo pala. Ang aga mamiligro, ano? Oo. Talaga naman, no? Saka iba kasi nag-iipunan ng pang-aginaldo eh. Totoo din naman. Tsaka pang long weekend kasi next. Ay, oo nga, no? Kasi bukas holiday. Sabado eh. Sa mga lalabas na bahay, syempre, mag-iingat ang masasabi natin. Lalong-lalo na yung mag-iinit ngayong gabi, mag-iingat. Lalong-lalo na sa mga nagdadala ng Hindi ba nagbabadyang pagulan na tumingala ka ba sa... Wala. Matitim lang ng kalangitan pero parang nakikita natin walang indikasyon na uulan. Ayun. Abay di, happy Friday. Happy TGIF pa rin. Ha? Oo, thank God it's Friday. Happy Friday. Thank you. Thank you, Noche. Dalawa na kayo yata, Miss Taya. Salamat. Samantala, bago tayo tumungo sa ating mga patalastas, lookout bulletin hiniling sa Bureau of Immigration ng PNP para sa asawa ng mastermind sa pagpatay sa mag-asawang online seller sa Pampanga. Ida tayo mong balita, RH25, Grace Ansano. Grace. Yes, Taya Ray, yan ang ipinag-utos ng ating Department of Interior and Local Government Secretary na si Secretary Juanito Victor Remulla sa pagdalaw nito sa Pro 3 o ang Regional Command ng PNP sa Region 3 at kanina nga ay binigyan siya ng arrival honor at ito ang kauna-unahang Regional Command na dinalaw ng naturang Secretary matapos maupo. Ang kautusan na ito ay matapos nga na lumalabas sa isa masusing investigasyon ng PNP dito sa Region 3 ang pagkakaaresto sa mastermind ng pagpatay at pananambang sa mag-asawang online seller na sina Lulu. At kung nagawa nga raw ng Pro 3 ang ganitong hakbangin ay kaya rin gawin para malansag naman ang mga itong private armed group sa ating bansa ng iba pang mga regional command. Ngayon, target ng naturang kalihim ang kanyang ang lahat ng mga sa ating bansa na kinakailangan sa buwan ng Marso sa susunod na taon ay ito'y bumagsak na sa kamay ng PNP. Yan ang ating update. Ito sa RH25, Grace Ansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace Ansano. Samantala, Pilipinas, babalikan pa natin iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Ang oras, 15 minutos bago mag-alas 5 ng hapon. Number 50 ng hapon, ang bilis. Ang bilis naman. So quickie. 10 minutes na lang. Ganun talaga kapag Friday, lahat mabilis. Mabilis. Mabilis din ang pera. Yun lang. Yun ang pinakamabilis. Mawala. Yun ang literal na isang iglap lang. Oo, syempre. Kaya kayo mag-iingat-ingat sa mga, lalo sa mga scammer dyan. Ayun, mas mabilis pa pala. Mas mabilis yung mga scammer. Pero ito na nga. Ito, gusto ko tong programang ito dahil sinimulan na ng Mandaluyong City Government ang programa nitong layong ilipat ang mga kable ng kuryente at utilities ng syudad patungo sa ilalim ng lupa. Iba talaga mga abalos. Ito ay sa pamamagitan ng Integrated Underground Wiring System Plan na formal ng inlunsad ng lokal na pamahalaan. Layunin nitong mas mapabuti ang kaligtasan at kaayusan ng mga kalye mula sa mga spaghetti pataas, spaghetti pababa wires na maaaring magdulot ng sakuna. Paraan din umano ito para maging walkable city ang Mandaluyong at mabawasan ang mga insidente ng power interruption. Unahing ilipat underground ang mga
mga linya ng kuryente at komunikasyon sa Maisilo Circle sa paligid ng City Hall bago sa iba pang kakalsadahan. Gusto ko to. Kasi parang kapag Actually, dapat talaga underground yung mga yan, yung mga wires. Oo, kapag ka nagpo-photoshoot ka, di ba, ng skyline, di ba? walang panggulo. Oo, kita mo mga kable yung... Oo, di ba? Hindi mo ma-appreciate masyado yung view kasi nga pangit eh. Ayun. Saka hindi yun. Napaka-risky pa nga. Delikado. Minsan, halimbawa, napugsat. Live wire. Ano yung napugsat? Napigtas. Ayun. Napugsat. Napugsat. Naputod. Samantala, higit po sa 20 mga sakyan naman inabandona sa mga parking facility ng NAIA at ang ilan ay noong pang 2014 nakaparada. Pinakukuha na ng New NAIA Infrastructure Corporation or NNIC sa mga may-ari ang naturang mga sakyan dahil naman sa posibleng safety hazards nito at upang mapaluwag ang parking para sa mga pasahero. Ayon po sa NNIC, bibigyan nila ng huling pagkakataon ng mga car owner para kunin ang kanilang mga sakyan bago sila mapilitang ipa-impound ang mga ito sa mga pasilidad ng gobyerno. Para daw humahimok ang mga may-ari na mag-reclaim, sinabi ng operator na i-waive daw nila ang anumang applicable fees. Ganon. Yung 2014, hindi ba pwedeng singilin yun? At kailangan lang magpresenta ng proof of ownership at valid identification para makuha ang mga sasakyan. Nagsimula sa 50 pesos o nagsisimula daw po sa 50 pesos ang bayad sa parking ng NAIA sa unang 2 oras, 25 pesos sa dagdag na oras, 1,200 pesos naman kapag 24 oras at karagdagang 25 pesos sa susunod pang oras. Bakit kaya naiwan yung sasakyan na yan ng more? Oo nga, isa 2014 about a decade? Pa. Oo. Ilan ba yung sobrang tagal na yung pagkakapark dyan? Parang nakakatakot din bilhin ha. O baka naman may nangyari sa may-ari. Oo, ba't nakapark dyan? No. Haunted yan. Ayoko. Pang misteryo, pang gabi na misteryo bukas yan, 10 to 11 p.m. Kaya sabi yung iba ayaw bumili ng mga second mano. Ay, oo. Marami mano. dyan. Marami talaga? mga history ganyan. Nako po. Nakipag-ugnayan na ang COMELEC sa DILG tungkol sa issue ng paglobo ng bilang ng mga botante sa ilang barangay. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, posibleng naabuso ang pag-i-issue ng barangay certificate para makalipat ng rehistro. Kaugnay nito, maaaring maharap sa kasong administratibo at kriminal ang mga opisyal ng barangay na nag-certify sa mga nagparehistro. Bumuo na ng task force ang COMELEC para tutukan ang paglobo ng mga botante sa ilang barangay kung saan hihintayin naman nila ang resulta ng ginagawang validation at hearing ng Election Registration Board. Natapos na raw po ng COMELEC ang raffle ng party list group na ilalagay sa balota para sa 2025 elections. Mula sa may 156 na mga party list, nakuha po ng 4-piece party list ang number 1 slot, PPP o Puwersa ng Pilipinong Pandagat sa number 2, habang number 3 naman ang FPJ Panday Bayanihan. Talaga. Number 4 naman ang Kabataan Party List at number 5 ang Duterte Youth Party List. Matapos ang raffle, ipinakita rin po ng COMELEC sa mga party list group ang proseso ng mga gagamiting automated counting machine sa darating na 2025 midterm elections. Dead on the spot ang isang 19 anyos na dalaga matapos umanong tumalon mula sa MRT EDSA Taft Station sa Pasay City. Ayon sa mga saksi at investigador na tumungo sa lugar, alas 4:30 kaninang madaling araw nang umakyat ang dalaga sa railings ng MRT at saka tumalon. Sinasabing may problema sa pamilya ang first-year college student na residente ng Parañaque City. Kwento ng kaibigan nitong kasama pa niya ilang oras bago ang sinasabing pagtalon, alas 3:30 ng umaga nang makipagkita sa kaibigan dahil nag-send umano ito ng larawan sa kanya mula sa parking area sa ikatlong palapag ng isang mall.
May pinagdaraanan umano ang dalaga sa pamilya ngunit hindi niya naman akalain na magagawa ito ng kanyang kaibigan. Dinala na sa punerarya ang labi ng biktima at sinusubukan na rin ng mga pulis na makontak ang pamilya nito. Ano ba Nakakalungkot naman. Sa mismo pa palang EDSA ba ito bumagsak? Ano ba yan? Ay. Isa namang American national ang napaulat na kinidnap sa Zamboanga del Norte. Ayon po sa impormasyon mula sa Police Regional Office 9, nangyari daw po ang kidnapping dakong alas 11 ng gabi sa isang sitio sa bayan ng Sibuco. Nasa loob umano ng bahay ng kanyang biyanan ang US national nang dukutin ng 4 na armadong kalalakihan na pawang nagpakilalang umano'y mga otoridad. Batay po sa record, kasal sa Pinay ang tinutukoy na American national na 5 buwan pa lamang na narito sa Pilipinas. Samantala, ganap ng low pressure area ang cloud cluster na huling namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumakas pa ito at maging bagyo sa mga susunod na araw at posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. Sa ngayon, habang nasa low pressure area state pa ito, hindi naman inaasahang direktang makakaapekto ito sa bansa. Mula ngayong Biyernes hanggang Linggo, asahan ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan sa Palawan, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao at ilang bahagi ng Davao Region epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa Linggo, ang northern at eastern parts ng Luzon, partikular ang Batanes, Cagayan, Isabela, Quezon, Aurora at Bicol Region ay makararanas naman ng mga pag-ulan at thunderstorms epekto ng northeasterly wind flow. Uy, yun daw may nagre-reactor dun sa Saan? nakapark na 2014 pa. Baka raw karnap. Oh? Na iniwan lang doon. Hindi ba natuntun yun? Kung karnap yun? Talaga naman. Sandali lang, meron muna tayong update mga kaibigan sa sports. Mula kay Kristan Carag, finals daw po ng 2024 PBA Governors Cup abay tatangkain na masungkit ng tropang Giga. Elasto Painters susubukin daw hong manatiling buhay na buhay. Ibalito mo nga yan, Kristan Carag. Kristan. Kasamang race at tatay na mamayang gabi ng TNT tropang Giga na masungkit ang unang ticket sa finals sa 2024 PBA Governors Cup. O nga ng isang panalo ang tropang Giga para silang talunin ang Rain or Shine as Painters sa score na 81-79 noong Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Pinangungunahan ng TNT ni Ronde Hollis Jefferson ang reigning best import ng PBA Governors Cup. Samantala, na magpapani ang ma-extend ang best of 7 series. Matapos ng Game 4, pinahayag ni Rain or Shine head coach Yang Gao ang nakakita paabutin ang series Game 7. Ito si RH23 Kristan Carag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yun. At yan na. Yan na. Ang kabuuan, pero yes. syempre, Ano baka gusto mong tumaya sa loto, ha? Meron ba ngayon? Abay, meron pala ngayon. Ang laki-laki pala ng Magkano? premyo. 272 million pesos. Naku, pag Wow. nanalo ko niyan, Oh. sa'yo na yung 2 million. Ibibili mo ako ng pera. Sa'yo na yung butal. Talaga Oo, naman, diba? no? Yun Wow ay kung naman. tataya ako. Oo. Ayun, hindi naman kayo mananalo kung hindi kayo na tataya. nga, oo. Pangarap ka na lang ba? Abay, tsempuhan lang. Baka makatsempo kayo, ha? Oo. Ibili nyo kami ng pera. Anong klaseng, anong currency ang gusto mo? Anong currency? Para mas maparami Yung pala, pa natin. ref magnet pala yun. Oo, para mas maparami pa natin. Oo. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa aming palatuntunang Thank you po. break time dito pa rin sa DZRH. Nakasama niyo po, ako po si Thea Pecho Corpuz. Ito po ang inyong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Sa ngalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, susunod na ang balansyadong pababalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyo. Happy weekend! Happy weekend! Thank God it's Friday, Pilipinas. Ang oras, 5:00 ng hapon. This time check is brought to you by